Mayroon pong bagong update ang kababayan natin si Dean Chase, mga kababayan, tungkol sa issue ni Admiral sa Amerika. At sa lahat po na nakakaintindi ng Bisaya, mga kababayan, stop! Doon na kayo manood sa Facebook page ni Dean Chase at i-follow niyo po ang kanyang Facebook page, mga kababayan. Hanapin niyo lang Dean Chase. Pero sa lahat naman ang hindi nakakaintindi ng Bisaya, ita-translate po natin. At lalong lumalalim ang misteryo dito sa di umano'y kinasasadlakang issue ni Admiral sa Amerika, mga kababayan. Dahil tila may gumagalaw daw, mga kababayan, ng mga kapangyarihan. At bagamat sinabi ni Dean Chase, mga kababayan, na posible na isa lang itong diversionary tactic, mga kababayan, para malihis ang atensyon natin sa totoong problema ng bayan, ay sa tingin natin, mga kababayan, nararapat din itong pag-usapan dahil alam naman natin tungkol ito sa issue na Admiral na marami sa ating mga kababayan tinuturing na isa yang si Admiral sa mga problema ng bayan. So, hindi pa rin malilihis ang problema ng bayan, mga kababayan, dahil naniniwala ang ilan na kabilang sa problema ng bayan ay yang si Admiral. At bagamat hindi pa po malinaw, mga kababayan, ang talagang nangyari, wala pang official statement o official news, mga kababayan, sa nangyari talaga, ay isa lang ang hindi nila mapagkakaila, na mayroong namatay sa kanilang hanay, mga kababayan, at yan ay yung si Paulo Tangkongko. Ang hiwaga na nababalot sa pagkamatay ni Paulo. Panoorin po natin, ito si Dean Chase. Okay? So, in town, pag ato ko nung papit sa dos. Noong April 2 daw, mga kababayan. Recent lang, April 2. And I quote, mo niyang gingon, word by word. Yan daw ang sinabi sa kanya, mga kababayan. Nung kanyang, source na nagtatrabaho sa Archives Department. Yung nagbigay sa kanya ng police report, mga kababayan. There were some shady people who came into the office. May mga shady people daw, mga kababayan, bigla na pumunta doon sa kanilang opisina. And went directly into the supervisor's office. Pumunta dumiretso sa supervisor's office. Close meeting, almost an hour kuno. Nag-close door meeting pa. And then, naghaka-haka sila. Unsa may mga panghitabo. And then, naghaka-haka sila, mga kababayan. Ano ito nangyayari? Hindi nila alam, mga kababayan, na high profile pala daw yung mga nasasangkot na tao. Anong kinalaman i-close kayo? Usually daw, basta... Bakit daw talaga kin-close door? That has never happened before daw. Hindi daw ito nangyari before. Close meeting. Na mayroong closed door meeting. I-appeal sila. And then... Dahil usually daw, mga kababayan, kasali sila. Almost an hour. Nanggawa sila. After 1 hour daw, mga kababayan, almost an hour, lumabas na yung nakipag-close door meeting sa kanilang supervisor. And then, gi-announce sila sa supervisor. Gi-announce sa supervisor nila. And then, in-announce daw ng supervisor, mga kababayan. Our authority on the case has... our authority on Paulo Tangkongko's case has been superseded. Ibig sabihin, mga kababayan, mayroong mas mataas na ahensya na nag-take over sa case. Kinuha sa kanila, mga kababayan. Grabe na. Ano kayang ahensya iyon, mga kababayan? Muna ang gingon, word by word, superseded. Yan daw ang sinabi talaga. Word by word. Ang authority ng mga taga... Saan ba yun? Sinasabi niya, LAPD, sa Beverly Hills Police. Na supersede ang kanilang authority, mga kababayan. By higher authority. Siguro, ewan na natin anong ang mas higher, So I was like, what does that mean? Nung matanda ko niya, well, it means that the people who came into the office is going to be handling the case from now on. Iba na daw ang mag-handle, mga kababayan, sa case. What it means that it's been superseded to a different division. I was like, do you know which division? To a different division? Anong division? That's just it. We don't know which division of the task force this is. Biglang may nag-handle, mga kababayan, ng ibang division. Nisiga akong mata ng... Dumilat ang aking mata. Nga nung wala makakibaw. Nagulat ako at tinanong ko siya na bakit hindi mo alam? You guys were not told? Hindi ba sinabi sa inyo kung sino ang nag-supersede o yung nag-take over sa kaso, mga kababayan? Unsa ning klase nga division ni ang kanang supersede sa inyong authority? Kung ano ang division itong nag-supersede o nag-take over sa inyong authority? And they were like, yes, which was the really weird part because usually we would know, but I honestly don't know which part of the division they were.
At ang sagot sa kanya mga kababayan, yun nga ang nakakapagtaka eh. Usually alam namin yan pero hindi sinabi sa amin. Sumoto, nung tanong ko nila, what do these people look like? And then, tanong doon siya mga kababayan doon sa kanyang source. Ano maitsura ng mga taong iyon na pumunta doon? Tanong ko niya, white people ko noon, yan, nang ato ko nanulod niya, pag kumanda ko ng mga uban nga mga Asian-looking men. Mga puti daw mga kababayan, pero mayroon din daw mga kasama na mga Asyano. Sino yung mga Asian-looking men? Na ako ng mga Asian-looking men. Mayroon daw mga Asian-looking men. So naana ako, patay. Sabi niya, patay. Asian-looking men. Do you look like Filipino? Do you look like me? Kamukha ba nila ako? Na Pilipino? A little bit, yeah. Yana, ang sabi ng source, a little bit. Mukhang kamukha mga kababayan. And then, dyan na siya nag-alala. So, ginagapang na ba? Hindi yan na sinabi niya mga kababayan na, pero tayo ang nagtatanong na nga, mayroon na bang gumagapang? Continuing with the conversation, namatana dito niya nga. And then, continuing the conversation, nagtatanong ako sa kanya. Napangahas ko niya namatana, do you know pangahas na tanong mga kababayan, whereabouts of Lisa Tanas? alam mo ba kung nasaan na si Lisa Tanas? Niingon siya nga, Sabi niya na, well, I was about to get to that information. I was about to get to that information. That lady That penguin, lady, is on a temporary interim release. is on a temporary interim release. Ang tanong mga kababayan, how come? Siguro mayroong piyansa, naka-bail? At sino yung higher authority mga kababayan? Pwedeng tinake over ng FBI? Higher authority eh. Department of Homeland Security dahil alien yan eh, hindi yan US citizen. Yung mga sinasabing mga admiral dyan. O kung may kaugnayan sa droga, pwedeng yung DEA, Drug Enforcement Agency. At ewan na natin kung sino talaga. Basta higher authority daw. And then, nung nag-take over ang higher authority, nabigyan ng interim release. Temporary interim release na siya, guys. Temporary. Temporary na siya naa sa Pilipinas. Kuno. Pero, ang sabi ni Dean Chase, temporary lang siya na andyan sa Pilipinas. Kuno, hindi siya naniniwala mga kababayan na nandun talaga sa Pilipinas. Pwedeng na-release mga kababayan daw. Pero, duda pa siya eh, kung sa Pilipinas ba talaga. I still don't believe because sa pagtanaw na ko sa mga post niya, mura mga edited yapon. Dahil, nung tiningnan doon niya mga post mga kababayan, mukhang edited pa. But this person, Pwede naman siguro mag-green screen mga kababayan. Parang Hollywood. Hollywood actress. Hindi niya sinabi mga kababayan niya, ni Dean Chase. Atin lang yun. Tanong lang din natin yun. told me a very reliable source of information. Very reliable source of information. Dahil nagtatrabaho sa archives department sa mga kababayan ay police. Told me that Lisa Tanas is on an interim release. Na-under daw sa interim release si Lisa Tanas. Interim temporary release. Same lang yan. Muna. Yan yan. So, ang pangutana ani ron, So the question here is, who were these people who came into their office? sino itong mga taong ito na pumunta doon sa opisina mga kababayan ng police? That had superseded their authority. Na nag-supersede sa authority. Who are these people? Sino ito? Sino ba ito? Sumoto. So yun. Dihang yung intown siya na ako. Di ko masulti ha, babae ba niyo, lalaki ning Nakiusap daw yung source niya mga kababayan na wag dong sabihin kung babae siya o lalaki. yung tawhanan na akong kastorya. Okay, it's going to be a dead giveaway. Again, it's going to be a dead giveaway ug masulti ko kung babae ba ni lalaki. Sumoto. Dahil parang giveaway na mga kababayan eh. Malalaman na kung sino kung sasabihin niya ang gender, kung babae ba o lalaki. May mga panghitabo guys lately, only recently. And dapat na mabalaka. Dapat talaga tayo mag-alala daw mga kababayan sa mga nangyayari lately. If they are able, I don't know ha, I'm not going to make any conclusions or anything because I'm just relaying the information that this very reliable source of information has been telling me. Pero kung interim release mga kababayan, di ba? Sa Amerika, kapag nakapagpiyansa ka, hindi basta-basta mga kababayan na makakauwi ka ng Pilipinas. Pwera na lang kung malakas ka sa judge. Pwera na lang kung malakas ka sa judge. Dapat ba ta mabalaka? Dapat ba ta Basta may mga pangutana dapat katong ipangutana ani. Kailangan ba tayong mag-alala? Ano ba ang dapat nating tanungin? Kinsa man sila mga tawhanan ni ato dito Sino itong mga taong ito mga kababayan na pumunta doon
sa police station superseded their authority. na nag-supersede sa authority. Ooh. Daho, Admiral. Makahibong ba? Makahibong. Oh, nakakapagtaka. Anyways, I really don't know what's going to happen to me now. I really don't know what's going to happen. Ang problema mga kababayan, nabigyan siya ng mga kababayan, dokumento na hindi nabigay sa iba. Dahil nung nakuha niya ang dokumento mga kababayan, akala ng mga tao doon sa mga mga kababayan, police department na ordinaryong kaso lang. High profile pala After this video, ayon kay Dean Chase, I'll probably lay low for a little bit because it's getting scary, guys. It's getting... Di ba sina Roque mga kababayan at si Maharlika kinasuhan dahil daw sa pagkakalat ng fake news? O kung kakasuhan nila itong mga kababayan, ewan na natin kung kakasuhan ba dahil mayroon siyang dokumentong hawak magkakaalaman. Ewan na natin dahil sure na sure si Dean Chase mga kababayan sa kanyang hawak na dokumento andyan sa kanyang mga kamay at pina-verify na niya mga kababayan sa kanyang mga lawyers. Mayroon na siyang mga abogado. Just in case. It's getting too scary for me. And di ko gusto nga... Scary na. At ayaw daw niya mga kababayan. Di ko gusto nga maglakaw gani nga magsigit ang pagningin. Na naglalakad siya na laging palingon-lingon na lang. May sumusunod ba sa akin? Nakakatakot din yon. It's really scary. Nakakatakot. I don't know what I have gotten myself into, but God save the Philippines. God save the Philippines. Yan ang sabi din ni Sara Duterte. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.